Eto na. Eto yung sinasabi nating 'pag in-announce ni PBBM mga tol, talagang magkakaroon ng standing ovation. So goodbye na mga tol sa lahat ng pogo. Actually dapat nga hindi lang pogo mga tol, eh. Sana pati lahat ng mga online na casino gaming, online betting mga tol. Kasi lahat mga tol may smartphone, eh. Mapabata, matanda, 'di ba? Lahat may smartphone. So lahat may access. Tapos ipino-promote pa ng mga paborito nilang social media influencer, 'di ba? Na yung mga pino-promote ng mga social media influencer lagi silang nananalo, pumapaldo sila ng daan-daang libo mga tol. Pero puro mga demo lang naman yung mga hawak nila para makapanghikayat. At 'pag ikaw naman na nag-download ng mga ganong games nila, sinubukan mo talagang wala, mawawaldasan ka talaga ng pera mga tol, 'di ba? Yun ang malungkot, eh. Yun ang malungkot mga tol. Sana magkaroon din ng ano ang ano dun 'no, ang gobyerno sa mga online casino na ganyan. Pero eto panoorin natin 'to mga tol. Alam ko lahat naman 'to napanood niyo na 'no, bibigyan lang natin 'to ng reaction and commentary. Etong sinabing ganito ni PBBM, "All pogos are banned." So banned na 'yan, wala nang legal ngayon, banned na lahat 'yan. Ayan o, SONA 2024, ulat ng Pangulo. Alright, so wag na natin patagalin 'to. Mula sa News 5 itong balitang 'to 'no, courtesy sa RTVM. Panoorin na natin 'to mga tol. Effective today, all pogos are banned. Hooray, yan hooray! Wag silang manghihinayang sa kikitain nun mga tol. Kasi yung Pogo na yan nagiging portal, eh, ng mga masasamang loob, eh. Ayan babanggitin daw naman ni President yan kung ano yung nangyari. 'Surprise yan, eh. Bandang pandulo na yan, eh, yung in-announce na yan, eh. At ngayon po, Yan. naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Oh, bago natin 'to ituloy, puwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Gusto ko makita ang iyong reaksyon, ang iyong komento. Ikaw ba ay pabor doon sa anunsyo ni PBBM na all pogos are banned? At ikaw ba ay pabor na pati yung mga online gaming, ano na yan, platform na casino sa mga mobile, sa mga gadget, eh, i-ban na rin mga tol, 'no? Comment ka sa baba. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Naku. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. 'Di ba? Naging problema pa ng bansa. Aanhin mo yung kikitaing 8 billion tapos ang kapalit nun maraming mabibiktima, 'di ba? Ang kapalit nun dadagsa ang mga krimen dito sa Pilipinas. Sa mismong bansang pinanggalingan nga nila bawal, eh, 'di ba? Sa mismong bansang pinanggalingan nila mga tol bawal, bawal nga sa China 'yun, eh, 'di ba? Bawal ang sugal dun mga tol, gano'n sila kahigpit dun. Tapos tayo, gano'n papayagan natin? So tamang hakbang talaga 'to. Effective today, all pogos are banned. So malamang dito maraming magre-react, "Eh, paano na yung mga mawawalan ng trabaho? Paano na yung mga ganyan?" Oh, 'di ba mga hipokrito yung mga 'yan, eh. 'Di ba, yung mga magre-react ng gano'n, paano na yung mga mawawalan ng trabaho? Isipin niyo naman paano naman yung mga nabibiktima, 'di ba? Hindi kasi puwedeng isaalang-alang mo yung isa para sa kapahamakan naman nung isa. At para naman sa kapahamakan nung isa, isasaalang-alang mo yung, ikakaunlad naman nung isa. Hindi hindi tama kailanman yung magiging gano'n. Iisipin mo yung mawawalan ng trabaho, ba't hindi mo iniisip yung mga nabibiktima nung mga scam, 'di ba? Yung mga hard-earned money nila, pinaghirapan nila, mabibiktima lang ng scam. Ikaw ba nabiktima ka na ng scam, 'di ba? Ako mga tol, masakit sa damdamin yun talaga kasi maiisip mo yung pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, 'di ba? Kahit may sakit ka magtatrabaho ka dahil meron kang pinag-iipunan.
meron kang plano, meron kang pangarap para sa pamilya mo, tapos kukunin lang ng mga masasamang loob, 'di ba? Isipin mo 'yun, tapos ang iisipin mo yung mga mawawalan lang ng trabaho, puwede naman mag-apply ulit sa iba, eh, 'di ba? Puwede naman maghanap buhay ng iba, eh, 'di ba? Pero hindi mo puwedeng i-justify yung mga mawawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pogo. Kahit sabihin natin, eh, may mga legal naman na pogo, oo, legal yung iba. Pero ang tanong, legal nga sila, pero meron diyan sa loob na nakakatiyak ka ba na tama yung ginagawa nila, 'di ba? I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Totally stop na. So ngayon, banned na. Hindi na pwede magtayo, hindi na pwede mag-register ng mga bago, bawal na talaga yan. Tapos hanggang, syempre hindi naman yan totally close agad sa isang iglap, no? So, full stop yan mga tol by the end of the year. Kayang-kaya yan mga tol up to December 31, 2024. So, January 1, 2025, wala nang pogo dito sa Pilipinas. Ngayon, ang iniisip ng iba, pag pinasara mo yan, mag-underground lang yan, 'di ba? So anong dapat gawin? Wag ipasara para hindi mag-underground. At mag-underground 'yun. Kasi gano'n naman talaga mga tol, eh, 'di ba? Gano'n naman talaga, eh. So diyan na ngayon papasok ang batas, 'di ba? Diyan na ngayon papasok ang, pagpapatupad, enforcement ng batas mga tol. Kung mag-underground sila, eh, di susugpuin sila kasi wala na silang puwedeng dokumentong ipasa, "O legal kami." 'Di ba? Susugpuin na 'yan. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Gaano ba karami yung mga wawalan ng trabaho, 'di ba? Alright mga kapatid, yan napanood natin at napakinggan natin. Kahapon yan mga tol, nung na-SONA ng president at maraming nag-rally dun sa labas at may mga kanya-kanya kasi silang ipinaglalaban, eh. Pero dito sa announcement na 'to ng president, ikaw ba iisipin mo pa yung mga mawawalan ng trabaho? Alam natin mga tol, may mga pamilya din silang binubuhay. Alam natin mga tol, may mga anak na pinag-aaral yan. Pero ikaw maaatim mo ba na alam mo na yung pinagtatrabahuan mo ay puwedeng gumagawa ng masama, tapos papaswelduhin ka nila. Siyempre yung perang ibibigay nila sa'yo hindi clean money yan, dirty money yan. Tapos ipapakain mo sa asawa at anak mo. Though hindi mga kamay mo, hindi mga kamay mo ang gumawa mismo ng masama. Pero alam mo yung perang ibinigay sa'yo bilang sahod, bilang bayad sa'yo mga tol, hindi malinis. 'Di ba? Hindi malinis. Huwag mo ibebenta yung ano mo, huwag mo ibebenta yung dangal at puri mo, 'di ba? Hanap ka ng ibang mapagtatrabahuan, 'di ba? Bilang isang mabuting magulang, bilang isang mabuting anak, kung ikaw naman ay nagtatrabaho diyan at ikaw ang breadwinner ng pamilya mo, 'di ba? Alam mo naman, na marami ng balita, eh. Hindi naman ikaw ang may-ari ng kumpanya o hindi naman ikaw ang mataas na boss diyan para malaman mo talagang malinis ang pinagtatrabahuan niyo, 'di ba? So dapat yun pa lang maiisip mo na sa sarili mo, eh. Kawawa naman siguro yung mga nagtatrabahong marangal, nagtatrabaho at nagpapakahirap sa buhay nila tapos mai-scam sila. Tapos yung mga perang makukuha sa kanila hahati-hatiin para ipampasweldo sa amin. 'Di ba? Isipin niyo yun mga tol. Kaya ikaw bilang isang Pilipino, pabor ka ba dito sa announcement na 'to ni PBBM na all pogos are banned? Alright, bilang isang Pilipino hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobel D. Peace out.